Wala mo ng bisa at hindi raw dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umano'y mga blanko sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa-ilo with blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanko o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.